Hi everyone, our Bible verse for today is all about Philippians 4:9. And sabi dito, whatever you receive or heard from me or seen in me, put it into practice. And the God of peace be with you. Ang mga bagay na inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ay gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Napaka bigat nung verse na to. Kasi para sa atin lahat to eh. At ito yung talagang sinasabing leading by example. Though, yung context nito is patungkol kay Pablo na become a leading of example. Pero ito is akma talaga sa pamilya natin. Ideal scene ng or biblical idea na dapat sinusunod natin. Na kapag tinignan natin yung tao sa paligid natin, people under influence, dapat kailangan natin sabihin to. Ang hirap maging persons of integrity. Kasi ang kalaban mo dito, sarili mo, ito pinakamahirap sa lahat. Yung magkaroon ka ng integridad sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Mahirap talaga kasi ang kalaban mo dito, sarili mo, sarili natin, at lagi tayo sumasablay dito. Ako, aminado ako, sumasablay din talaga ako dito. And, someday, I want to be a person of integrity na may papakita ko sa anak ko na whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, na masasabi ko talaga yun dun sa mga anak ko. Ikaw bilang nanay or tatay, dapat ganun talaga yung goal natin, na tayo yung magiging best leading of example ng mga anak natin na kailangan natin gawin. Madalas kasi payo ng magulang na, anak, yung mga ginawa ko, huwag mo nang gawin. Kasi mga pangat na, para sa akin, hindi nila na ipamuhay yung mga ganong, yung dapat na pamuhay na bilang isang lead by example na parents na maging model dapat. So, leading by example. It is the leader style of Jesus. Leading by example, ito yung leadership na ating Panginoon na talagang super effective na pagiging disciples, ay pagiging when he leading his disciple, pinamuhay niya. So, kaya sabi dito, whatever you have learned, kung ano yung natutunan nyo, kung ano yung tinanggap ninyo, kung ano yung natutunan kay Jesus, na pinasa ng mga yung mga nag-preach, yung mga apostles, at mga narinig sa katuruan, at nakita, importante nakita sa leadership leader style of Jesus na dapat dala-dala natin. And tayo na makasama tayo sa ganun, yung leadership style of Jesus, leading by example, happens through powerful testimony. Nangyayari yung leading by example kapag meron tayong power testimony. Na napakahalaga ng devotion natin ngayon na tayo ay bilang disciple ni Jesus, na nakikitaan tayo ng mga tao sa paligid natin, ng mga mahal natin sa buhay, even magulang natin, na makitaan tayo that we are leading by example bilang disciple of Jesus. Be a power of testimony. By doing that, we are able to lead by example sa mga tao nakapaligid sa atin. And napaka-power testimony yun. Yung buhay na binago. Kapag meron kang buhay na binago at pinamuhay mo yun sa loob ng tahanan, na nakikita ng mga tao sa paligid natin, sa member ng pamilya, lalo na sa pamilya na, that is the life-changing na makikita nila, na naririnig nila sa'yo, na-observe nila sa'yo, dumalabas sa bibig mo, yung principle na galing sa Panginoong Jesucristo. And that is very powerful. And number 3, leading by example shapes the life of the next generation.
yung pinapamuhay natin ngayon, nakaturuan natin Panginoon Jesucristo, nagiging mabuting halimbawa yon sa ating pamilya. Yun yung huhubog sa next generation. Yung marami sa atin na meron tayong lolo't lola, mga disciple ni Jesus Christ, malaki epekto noon sa mga anak, at yung mga anak, malaking epekto sa mga apo. Kasi bilang Christian, merong culture na Kristiyanong pananaw, Kristiyanong belief na ina-apply sa family. Na-inherit yun namamana yun. May bilang pagka-Kristiyanong pamilya na ipinapamuhay, at merong Kristiyano na walang Kristo, merong brokenness, di ba? At yung brokenness, pag sablay tayo, biglang magulang, maraming awayan, naghiwalay, pati yung mga anak na dadamay. Wala silang ideal or standard ideal of relationship, pagdating sa good relationship, marriage, kung paano ba mabuhay bilang isang tao, kasi wala sa pamilya. But when you have a Christian life na pinamuhay talaga, pati yung mga anak, maayos yung marriage, maayos yung attitude, maayos yung pamumuhay, hindi laging nandadown ng tao, hindi ka laging nagpaparinig na nagda-down para alam mo yun, kasi dinadaan mo sa mga ganung bagay-bagay. So, pag pinamuhay natin yung lead by example na Christian life, mahuhubog natin yung Christian generation, kasi hindi magiging corrupt yung thinking. Nagiging corrupt kasi yung thinking kapag yung leader, iba yung pag-lead dun sa mga tao sa paligid niya. Nagkakaroon ng corrupt. So, dapat nagkakaroon tayo ng magandang kaisipan na nagiging ideal, nagiging standard, na makaya natin isabuhay kung ano yung tinuturo natin. So, let's pass on the leadership style of Jesus. Jesus yung pinaka-master, yung pinaka-Lord natin. Kung pinumuhay niya, yung tinuturo niya at prinsipyo niya, at nakikita yun sa pamumuhay na sinundan ng mga disciples, tayo din, mga taga-sunod ng Kristo, we follow the leadership style of Jesus, leading by example. Alam mo, hindi sapat na nagtuturo ka kung ano yung tama. Hindi sapat. Madali lang kasing gawin yon, at napakabilis magsalita, napakabilis magturo ng tama. Pero ipapamuhay mo kung ano yung tama, yun yung mahirap Kasi tatamaan ka nun. Napakahirap ipamuhay. Pero yun yung napaka-effective. At dapat yun yung ginagawa natin. We lead by example. Pinapamuhay natin kung ano yung tinuturo natin, kung ano yung sinasabi natin. So, watch your life in doctrine close. Ito ay advice or utos ni Apostol Pablo nun kay Timoteo, na sinasabi dito, watch your life, Timothy. Watch your life in doctrine closely. Ano ibig sabihin? Yung buhay natin, o yung buhay bilang isang doktrina, dapat, yung doktrina at yung buhay natin dapat magtagpo. Kung yung doctrines natin, dapat si Jesus Christ yung center ng buhay natin. It's a Christ center of life. Yung katuruan, yung pananaw natin, doctrines, dapat tumutugma yun. So, kung ano yung pinapamuhay natin araw-araw. Hindi lang basta makapagsalita ka, pero kulang sa gawa. So, make sure na yung tinuturo mo, pinipreach mo, yun din yung buhay mo. Yung doctrines and your life must be together. Inseparable. Hindi pwedeng maghiwalay. So, ito yung pagiging persons of integrity. Sobrang hirap nito kasi na ipamuhay. Minsan kasi nagbabasa tayo ng Bible, nagsasalita tayo, nag-share tayo sa iba, pero ang hirap ipamuhay, ang hirap itanim sa pagkatao, kasi ang daling magsalita, pero ang hirap gawin, ang hirap ipamuhay. So, andyan na yung Biblia sa harapan natin, pero
dapat aiming natin na maging standard natin